inyo pong napapanood ay ang kuha kanina lang mula sa chimney ng Sistine Chapel sa Vatican. At eto nga, naglabas na po ng itim. Itim po ang usok na lumabas. Ibig sabihin, wala pa hong napipiling Santo Papa at magpapatuloy pa rin ang botohan. Magandang gabi mga kapatid. Patuloy na nakabantay ang News 5 sa pagpili ng susunod na Santo Papa. At live mula sa Vatican ay makakasama natin mamaya si Cheryl Cosim para maghatid ng mga update. Unahin muna natin ang balita kaugnay ng dalawang Chinese na sangkot sa pagdukot ng mga dayuhan sa Batangas. Hinala ng mga pulis kasabwat ng mga sospek ang Pinoy na driver ng mga biktima. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Sa kuhang ito ng CCTV sa Barangay Bayanan, Bacoor, Cavite noong Sabado ng madaling araw, napahinto ang isang pickup ng harangan ng SUV. Ilang saglit pa, bumaba ang mga sakay ng isa pang SUV na mga tauhan ng Bacoor City Police. Pinaputukan nila ang pickup na nagtangkaraw takasan ang isang checkpoint. Inaresto ang dalawang sakay ng pickup na pawang mga Chinese. Sangkot umano ang mga sospek sa pagdukot sa dalawang kapwa Chinese, isang Korean at sa Pilipinong driver at bodyguard ng grupo. Papunta raw sana ang mga biktima sa isang kilalang beach resort sa Nasugbu, Batangas nang harangin sila ng mga armadong sospek. Gumamit pa umano ng uniforme ng pulis ang mga sospek. Batay sa inisyal na investigasyon, una raw humingi ang mga kidnapper ng cryptocurrency na 200,000 USDT. Nakipagnegosasyon umano sila sa pamilya ng mga dinukot na dayuhan. Kalaunan ay nagkabayaran ng ransom kaya pinakawalan ang mga biktima nitong May 3. Lahat po itong negotiation po ay without the knowledge po ng ating mga pulis. Inaalam pa po natin, sir, kung ano po ba yung kabuuan ng ransom money na naibigay po ng tatlong pamilya po ng victims. Nakitaan naman ng ilang pasa sa katawan ang mga biktima. Kabilang sa mga tinitignang posibilidad ay may kilala sa grupo ng mga biktima ang mismong mga kidnapper nila. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, isa sa mga iniimbestigahan nila ang naging driver ng grupo at kung posibleng may kinalaman ito sa Pogo. Nakita po natin, kasabwat po natin yung isang Filipino na driver. Kaya ito po yung but already arrested except dun sa mga kanilang mga accomplices. Sa ngayon, malinaw daw na pera ang pakay ng mga nasa likod ng krimen. Plain and simple kidnap or ransom po ito dahil pagkatapos pong makapagbigay po ng ransom po ang pamilya po ay isa-isa pong ni-release po yung mga kidnap victims po natin. At Nakaharap ang mga sospek sa reklamong kidnapping at illegal possession of firearms at posibleng madagdagan pa ito. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Ikalawang araw na nga ng conclave dito sa Vatican at kanina lamang mga around 5-10 minutes ago ay nasilayan natin, nakita natin ang naging resulta ng botohan ngayong umaga at ang usok nga, kulay ng usok na lumabas sa chimney ng Sistine Chapel ay kulay itim pa rin. Ibig sabihin, wala pa rin napipiling bagong Santo Papa. Wala pa rin nakakuha ng 89 votes o 2/3 ng boto ng mga cardinal electors. At kagabi nga ay sabay-sabay tayo ang marami sa atin na tumutok sa unang resulta ng paglabas ng usok sa chimney ng Sistine Chapel na ito nga ay kulay itim. Lumabas ito around 9 p.m. At yan po ang ating tinutukan. Narito ang report. Alas 9 ng gabi sa Vatican o alas 3 ng madaling araw sa Pilipinas, lumabas ang itim na usok sa chimney ng Sistine Chapel. Indikasyon ito na nagtapos na ang unang araw ng conclave at wala pang napiling bagong Santo Papa. Ayon sa Vatican, 45,000 na mga deboto ang nag-abang sa St. Peter's Square para sa magiging resulta ng botohan. Bukod pa yan sa mga nag-abang sa mga telebisyon at internet kumpara sa inaasahang schedule na delay ng 2 oras ang paglabas ng unang usok sa conclave. Pero baliwala ito sa mga deboto na umaga pa lang dagsana sa square. Nandito ako ngayon sa loob ng St. Peter's Square. Nasa likod ko ang St. Peter's Basilica. At sa kasalukuyan, dumadami na ang mga tao, ang mga turista. At kasama ko ngayon sina John Paul, nakilala ko sina John Paul at si Lani Manalang. They've been here for more than a decade.
nagbantay din sila noong panahon ni Pope Francis. Mas iba raw ang pakiramdam ngayong may Pinoy na pasok sa listahan ng mga papabili o posibleng maging susunod na Santo Papa tulad ni Luis Antonio Cardinal Tagle. Masaya sa ating mga Pilipino kasi kahit nung una pa kay Pope Francis, kalaban na niya sa sa pagka-pope. Kaya lang hindi pa niya talaga panahon. Hindi pa siya inog. Sa tingin mo this time, may hinog na kardinal na Pinoy na pwedeng maging susunod na Santo Papa? Yung naririnig ko is parang nag-usap sila ni Pope Francis. Tinawagan. Yun yung ko. Baka siya ang susunod. Malakas yung usap-usapan. Bago yan, nagprosesyon pa sa Sistine Chapel ang mga kardinal. Nanumpa rin sila ng oath of secrecy. Kasama riyan si Cardinal Tagle at iba pang mga Pinoy na sina Jose Cardinal Advincula at Pablo Virgilio Cardinal David. Matapos niyan, ipinatupad na ang kautusan. Extra omnes. Extra omnes na ang ibig sabihin ay everyone out. Pinalabas ang sinumang hindi kasama sa conclave, saka isinara sa publiko ang Sistine Chapel. Sa tradisyon ng simbahang Katolika, nauuna sa mga boboto ang mga itinuturing na cardinal bishops na may pinakamataas na ranggo sa College of Cardinals. Isa sa kanila ang Pilipinong si Cardinal Tagle. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, ikatlo sa mga boboto si Tagle. Kasunod nila ang mga cardinal priest at cardinal deacon na nakabase sa araw kung kailan sila hinirang na kardinal. Nasa grupo ng cardinal priest, sina Cardinal Advincula at Cardinal David na 72nd at 103rd sa botohan. At dahil nga itim na po yung sa usok na lumabas, nag-uwian na yung mga tao. So of course, we're all hoping and waiting na Pilipino ang magiging bagong Santo Papa. But then again, kung ano man ang ay magpapasalamat tayo kung sino man cardinal or cardinal electors ang mapipili. At alas 12 na nga ng tanghali dito, inaasahan mga kapatid na mamayang hapon ay dalawang botohan ulit ang mangyayari. Hindi natin alam kung by this time ay puting usok na ang lumabas. Inaasahan lalabas yan yung resulta bandang alas 7 ng gabi o alauna ng madaling araw dyan sa Pilipinas. Sa halip na mga guro, mga pulis ang magsisilbing electoral board members sa ilang presinto sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa Bilang Pilipino 2025. Ilang guro kasi ang nag-withdraw o na-disqualify. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Nagkumpulan sa labas ng munisipyo ng Bayan ng Butig, Lanao del Norte ang ilang mga gurong dadalusana sa final testing and sealing ng automated counting machines para sa Bilang Pilipino 2025. Pero hindi sila nakapasok dahil hinarang sila ng mga taga-suporta ng iba't ibang mga kandidato na kumukwestiyon sa kanilang relasyon sa iba pang tumatakbo. There were objections made, just like yung may disqualified daw. And may mga relatives din, although beyond the prohibited degree, kasi ang prohibited degree is fourth civil degree or first cousin. Dahil dyan, halos 100 guro sa Butig ang nag-withdraw o dinisqualify, kaya nasa 18 na lang ang natira. Ang kapalit nila bilang electoral board members, higit 60 pulis. Halos 70 pulis naman ang ipapadala sa mga bayan ng Lumbaca, Unayan at Sultan Dumalundong sa Lanao del Sur. Dati naman na raw ng mga pulis ang tumatayong electoral board members doon. Ayon sa PNP, nakaantabay na ang halos 4,000 pulis na sinanay para mangasiwa sa local at national elections sa ilang presinto sa BAR. Pinadala na po natin yung kompleto po na NSEB. Special Election Board, mga pulis po natin, nakalipad na po sila. Alinsunod daw ito sa hiling ng COMELEC na dagdag puwersa bago ang botohan sa Lunes.
Sa ngayon, 100% ng handa ang BARM na may higit 2.5 milyon na mga botante sa araw ng Lunes. Binabantayan din ng PNP ang matagal ng alitan ng ilang pamilya sa rehiyon na posibleng makaapekto sa eleksyon. I have received a report, but it's more of yung talagang more away. Hindi po politika, it's away. Yung iba kasi they take advantage na ito na nag-aano sila para mai-contribute po dun sa election related. But if you look deeper, grudges po before. Nakahanda na rin ang Armed Forces na mag-deploy ng mga tauhan bilang Special Electoral Board o SEB sakaling kailanganin. Mula Cotabato City, nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. 4 na araw na lang bago ang bilang Pilipino 2025 pero pinoproblema pa rin ang supply ng kuryente sa 6 na eskwelahan sa Cebu City. Sa ginawang assessment ng city government, pawala-wala ang kuryente sa 6 na paaralan na magsisilbing presinto sa botohan sa Lunes. Nagpulong na ang lokal na pamahalaan at Visayan Electric Company o VECO para ayusin ang problema. Paliwanag ng VECO, mas maliit ang kapasidad ng transformer sa lugar kaya kinakapos ang supply. Papalitan daw at aayusin ito bukas para hindi magkaaberya sa Lunes. Ayon naman sa COMELEC, may kargang baterya mga automated counting machine kaya gagana pa rin ang mga ito kahit walang kuryente. Sa ibang balita naman, walang kawala ang isang lalaking tumangay ng cellphone na ibinebenta sana sa kanya sa Quezon City. Nakabangga ang suspect habang tumatakas kaya nahuli. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa kulungan ng bagsak ng lalaking ito matapos nakawi ng cellphone na ibinebenta sana sa kanya sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Base sa investigasyon, nakilala ng suspect ang biktima sa online marketplace. Nang makipagkita, pinapasok ng suspect ang biktima sa kanyang sasakyan para suriin ang cellphone. Ilang sandali pa, sinabihan ng suspect ang biktima na iparada raw ng maayos ang motorsiklo nito. Pero pagkababa ng biktima, humarurot na palayo ang suspect, tangay ang cellphone. Nakapagsumbong naman ang biktima sa mga rumorondang pulis. Nagkaroon ng konting habulan hanggat sa itong ating suspect na kanyang sinasakyan ay nakabangga ng ibang sasakyan. Doon siya na-corner ng ating responding police at inaresto. Nasira ang likurang bahagi ng SUV na nabangga ng suspect. Wasak naman ang unahang bahagi ng kotse na napag-alamang hindi pag-aari ng suspect. Pinaalam pa kung sino ang totoong may-ari nito. Nabawi sa suspect ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 55,000 pesos. Sa investigasyon ng mga pulis, napag-alamang mayroon na ring dating na biktima ang suspect gamit ang parehong modus. Nakulong na rin ito dahil sa kasong carnapping noong 2019. Hindi na nagbigay ng pahayag ang suspect na mahaharap sa reklamong theft. Hinikayat naman ng mga pulis ang iba pang mga nabiktima na makipag-ugnayan para magsampa ng kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Umarap sa preliminary investigation ng DOJ ang anak ng dinukot at pinaslang na negosyanteng si Anson Ke. Kasama ni Alvin Ke na dumalo sa pagdinig ang 5 sospek sa krimen. Ayon kay State Prosecutor General Richard Fadulion, bagamat hindi tinuturing na sospek ang anak ni Ke, isa pa rin siya sa pinapasagot at inimbisigahan ng panel of prosecutors. Yan ay kahit naghain ng musyon ng PNP Anti-Kidnapping Group na tanggalin si Alvin Ke sa mga respondent dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Ayon kay Fadulion, hindi pa formal na naaksyonan ng musyon. Hindi rin daw required na magsamute ng counter affidavit si Alvin Ke dahil nakadepende raw ito sa evaluation ng prosecutors. Ayon sa abogado ni Alvin Ke, kung ma-deny ang nasabing musyon, hihiling sila ng extension para maghain ng counter affidavit. Years later, muling susubukan ng Filipino-American singer na si Jessica Sanchez na masungkit ang big win sa international stage ng America's Got Talent. I was actually on the very first season of America's Got Talent. Kabilang nga si Jessica sa mga contestant na makikipagtagisa ng talento sa Season 20 ng talent show na magsisimula sa May 27. Bukod sa AGT, sumali at naging runner-up din si Jessica sa Season 11 ng American Idol noong 2012. Magbabalik na sa TV5 ang na-miss nating kapatid game show na Emoji Nation.
Excited nga si Her Majesty Maha Salvador sa kanilang pasabog na mga sorpresa para sa ating mga ka-nation. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Snatched at serving looks si Her Majesty Maha Salvador in her tailored power suit para sa ingranding pagbabalik ng inaabangang game show ng mga kapatid na Emoji Nation. Alam mo, parang lucky number ko 5 kasi birthday ko October 5. Oo. Tapos, nasa TV5, tapos season 5. Mas level up ang saya at kakulitan this season ng Emoji Nation. Dahil bukod kay Chami, joy na rin sa mga ka-nation si Chad Kinis. Napagod ako kaagad. Yung pilot episode pa lang ng season 5. Hindi, kasi yung energy ni Chami tsaka ni Chad, yung combination nila, yung talagang mauubos ka pero kailangan mo sumabay. Pero fun, puro, alam mo na, Emoji Nation simula season 1 naman. Bukod kay Chad at Chami, aba, may honorary guest pala ang Emoji Nation. Alam niyo ba kung sino? Ang unika iha lang naman ni Mama Madge na si Baby Maria. Ang cute! Yung dressing room ko nga, in-invade na niya eh. Parang mas gamit na niya. Mga diaper niya, ganyan. Mga ganyan, may crib, lahat, oo. Tapos inayusan nila, binigyan nila ng mga emojis na stuffed toy. Yung scoring ng Emoji Nation, parang sanay siya. Kasi nga siguro nung nasa chan ko siya, yun yung naririnig niya. At eto pa, may pa-surprise si Her Majesty. Since it's season 5, ang gift namin ay sa ating mga ka-nation, sa ating mga audience sa TV5. Meron po tayong home partner. So, ayan, hindi lang yung winners, yung sa episode na yon ang mananalo, kundi meron na ring home partner. Abangan ng Emoji Nation, May 17, 5:30 p.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV ang pagkuyog ng isang grupo sa isang lalaki sa Pampanga. Dead on the spot ang biktima matapos masaksak sa ulo at dibdib. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Patay ang isang sanggol sa landslide sa Davao City. Nasagip naman ang kanyang lola na nagtamo ng mga galos sa katawan. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Tulong-tulong at nagmamadaling maghukay ang mga residenteng yan sa isang bahay na natabunan ng lupa sa Sitio Mondohil, Barangay Marilog proper sa Davao City kaninang umaga. Gamit ang bako, sinagip nila ang maglolang natabunan ng lupa. Nasawi naman ang isang sanggol na 5 buwang gulang. Nagtamo ng ilang galos sa katawan ang lola. Kwento niya, nagpapatulog siya sa duyan ng nasawing apo na mangyari ang pagguho. Nakagawas ng ulo. Nakasigaw ako ng tulong kasi ang ulo ko nakalabas pa pero ang katawan ko natabunan na ng lupa. Agad ding sumaklolo ang mga tao pero itong apo ko hindi na na-rescue dahil matagal siyang nahukay sa lupa. Ayun at nawalan na siya ng buhay. Ligtas naman na nakatakbo ang kanyang asawa at isa pang apo. Pinapaalis na umano ng mga opisyal ng barangay ang mga residenteng nakatira dito dahil maituturing itong landslide prone area. 3 araw na ding umuulan dito dahilan sa paglambot ng lupa at gumuho ito. Hindi talaga sila umalis. May mga taga-barangay kagabi nang umulan. Pinapaalis na sila. Nag-usap pa kami kagabi na kailangan na nilang umalis. Pero hindi talaga sila umalis. Nag-inspeksyon na ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan at hindi na pinahihintulutan ang sinumang magtayo ng mga bahay sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Bistadong isang pekeng dentista sa Cotabato City ang kanyang modus. Mag-alok ng bagsak presyo mga serbisyo pero gagawin yan sa isang motel. Nasa Frontline balitang yan si Brian Castillo. Ang maliit na kwartong ito sa isang motel ang nagsilbing klinika ng lalaking yan sa Cotabato City. Sa halip na sa dental chair, nakahiga sa kama ang kanyang pasyenteng tinitignan.
Pero wala siyang kamalay-malay nang nagpapalinis sa kanya ng ngipin. Isa pa lang pulis. Ilang saglit pa, pumasok na ang iba pang tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group at inaresto ang dentistang peke pala. Nag-advertise naman siya in a social media platform. Mostly, yung kanyang mga biktima ay mga estudyante po. Marami na raw nagogoyo ang sospek dahil sa halagang 1,000 piso lang. May dental braces ka na, may free cleaning ka pa. Pero ang hindi nila alam, estudyante lang ito at walang lisensya. Natutunan niya yung paggawa ng braces ay sa isang social media platform. So doon siya nag-aral at pinag-practicean niya yung kanyang mga naging biktima. Mahaharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Philippine Dental Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Paalala ng mga otoridad. Kung alam natin na pinapapunta tayo sa isang hotel para doon magsagawa ng pagsusukat doon sa brace na ipapagawa natin. Aminado naman ang PNP Anti-Cybercrime Group na dumarami na ang mga ganitong kaso. Katunayan sa Mindanao, umabot na sa 14 ang naarestong nagpapanggap na dentista sa loob lang ng mahigit 2 buwan. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Sa mga oras na ito ay nag-aalisa na ang ilang mga tao dito sa St. Peter's Square. Marahil ay babalik na lamang sila mamayang hapon. Natapos na nga yung unang round ng botohan kaninang umaga at inaasahan another 2 rounds ng botohan ng mga cardinal electors ang mangyayari at inaasahan bandang alas 7 oras dito sa Vatican, 1:00 ng madaling araw dyan sa Pilipinas, lalabas muli ang usok mula sa chimney ng Sistine Chapel. Hanggang 4 kasi na rounds ng botohan ang pwedeng mangyari ngayong araw sa Sistine Chapel hanggat walang napipiling bagong Santo Papa. 2 nga kanina nangyari, kaninang umaga at 2 rin ngayong hapon. Itim ang usok kung wala pang desisyon at puting usok naman kung mayroon ng bagong Santo Papa. Oras na puting usok na ang lumabas sa chimney ng Sistine Chapel, dito na maririnig ang mga katagang Habemus Papam na ang ibig sabihin, we have a new Pope. Ayon kay Father Derek James Vergara, nasa 1 oras ang hihintayin bago ang tradisyonal na paglabas ng bagong Pope sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Narito ang kanyang pahayag. Bago lumabas ang Santo Papa ay mayroon pang ilang mga rito. Kung tinanggap na ito ng bagong halal na Santo Papa ay tatanungin naman niya anong pangalan ang gusto mo na tawagin ka. At sa ngayon nga ay patuloy na mahigpit ang seguridad dito sa Vatican habang libo-libong mananampalataya naman ang inaasahang patuloy na magtitipon dito sa St. Peter's Square. Mataimtim silang magdarasal at mag-aabang ng balita mula sa loob ng Sistine Chapel. Kung mananatiling itim ang usok na lalabas sa chimney, ang susunod na botohan na ay mamayang 5:30 Vatican time o 11:30 p.m. dyan sa Pilipinas. Kapag Santo Papa, ang ika-4 na botohan ay mangyayari ng 7 p.m. dito o 1:00 nga dyan ng madaling araw. Kapag wala pa rin, babalik na ang mga cardinal elector sa Casa Santa Marta kung saan sila namamalagi at gagawin ang 3 araw ng botohan bukas. Samantala, matyagang naghihintay sa resulta ng conclave ang mga Katoliko na nagtitipon sa Vatican. May kanya-kanya silang napupusuan para maging susunod na Santo Papa. Mon, kumusta ang mood dyan? Mayat-mayang bumubuhos ang ulan sa St. Peter's Square sa Vatican kasabay ng unang araw ng conclave o pagpili ng susunod na Santo Papa.
Pero hindi naawat ng mga Katoliko na patuloy na dumarating at nakikipagsiksikan sa lugar, makilala lang ng personal kung sino ang susunod na lider ng simbahang Katolika. Pero gaya sa mga nagdaang panahon, walang napiling Santo Papa sa unang botohan. Inaabot ng mahigit 3 oras mula ng isinarang Sistine Chapel habang hinihintay ang resulta ng unang botohan. At sa pinapakita ngayon dito sa widescreen, kulay itim ang usok, ibig sabihin magkakaroon ulit ng eleksyon o botohan kinabukasan. Ikinadismaya naman ng ilan ang resulta lalo't bago pa mag-umpisa ang conclave, nandito na sila sa harapan ng St. Peter's Basilica. A little disappointed, I guess. But I couldn't tell if it was black or white, to be honest, because of how dark it is, but yeah. I think that it is kind of disappointing because we waited, what's been, since 5 o'clock? Yeah. And they didn't decide, so waiting a long time is kind of disappointing to see the black smoke. Sa ikalawang araw ng conclave, hindi pa rin maawat ang mga Katolikong nagpupunta sa Vatican. Ang iba, dala pa nga ang watawat kung saang bansa sila galing. Hindi rin nila maiwasang umasa na manggagaling sa kanilang bansa ang susunod na Santo Papa. Pati nga international media, may kanya-kanya ring pambato. Pero ang mga Pilipinong sina Allen at Jessa na nagkataon lang sa conclave ang pagbisita sa Roma matapos mag-propose at ma-engage rito, ipinagdarasal na sana raw isang Pinoy naman ang mamuno sa simbahang Katolika. I hope magkaroon tayo ng strong leader ng church, and we're looking forward na sana si Cardinal Tagle yung makuha nila. I feel like meron siyang mga strong qualities ng mga Filipinos na I think magiging proud tayong lahat. Tulad na? Alam naman natin yung mga Pinoy, very religious tayo, and I think is nasa buhay natin yung mga aral ng simbahan. Nauna nang hiniling ng mga kardinal na hindi dapat pangunahan kung sino ang magiging susunod na Santo Papa, lalo't hindi naman daw contest o karera ang conclave, kundi paraan ng pananalangin para mabasbasan ang magiging leader ng simbahang Katolika. Bumalik na sa number 1 spot ng senatorial survey ng Social Welfare Stations o SWS, si ACT Teachers Party List Representative Erwin Tulfo o ACT CIS Party List Erwin Tulfo. 45% ng mga tinanong ang nagsabing iboboto nila si Erwin. Sumunod sa kanya sina Senador Bongo at dating Senate President Tito Soto. Nasa rank 4 to 5 sina Senador Lito Lapid at kapatid ni Erwin na si Ben Tulfo. Nasa rank 6 naman si dating Senador Ping Lacson. Pasok din sa top 12 ng survey sina Makati Mayor Abby Binay at Senator Bato de la Rosa na kapwa nasa rank 7 to 8. Nasa rank 9 to 10 naman sina Las Piñas Representative Camille Villar at Senator Pia Cayetano. Kasama rin sa Magic 12 kung sakali sina Senador Bong Revilla at Senator Amy Marcos. Rank 13 to 15 sina dating Senador Manny Pacquiao, TV host Willie Revillame at dating DILG Secretary Benher Abalos. Sumunod sa kanila sina dating Senador Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Rodante Marcoleta. Ito na po ang huling survey ng SWS na sinagawa noong May 2 to 6 sa 1,800 respondents. Meron itong plus-minus 2.31% na margin of error. Dinisqualify ng COMELEC ang Pasig congressional candidate na si Christian Sia dahil sa mga banat niya sa mga solo parents at pambabody shaming sa isa niyang staff habang nangangampanya. Pero ang kandidato umalma. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. Ang biro ni Pasig congressional candidate Christian Ian Sia sa mga solo parent. Ang mga solo parent na babae na nireregla pa, minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Pero lang ho, may asawa na ho ako. At ang hirit niya sa pangatawan ng isang staff sa kampanya. Kahit ano ba itsura mo nung nakaraang 15 taon? Payat, nung makuha ka na ni mataba ka na. Ang mga dahilan kung bakit dinisqualify siya ng second division ng COMELEC. Nag-ugat ito sa inihaing petisyon ng COMELEC Task Force SAFE dahil sa paglabag umano ni Sia sa Omnibus Election Code at Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines. Agad naman niyang inalmahan ni Sia. Malian niya ang desisyon at alam ito ng COMELEC. Giit niya si Pastor Apollo Kibuloy nga raw inaresto dahil sa rape, habang si Senator Bato de la Rosa may outstanding warrant niya para sa Oplan Tokhang, hindi naman na-disqualify dahil wala pang final conviction.
Pero siya raw na nagbiro at walang ni-rape at pinatay, siya pang i-disqualify kahit wala raw na isang pangkaso laban sa kanya. Nanindigan si Sia na walang legal na basihan para siya i-disqualify. Ayon naman sa COMELEC, pwede pang umapela si Sia. Meron pa siyang karapatan na mag-file ng motion for reconsideration. Hanggat walang pinal na desisyon, ang pangalan ay mananatili sa balota, ang tao ay maiboboto at maaari pong maproklama kung sakasakali kung walang pinal na desisyon laban po sa kanila. Hindi naman nakitaan ang sapat na basihan ng COMELEC Contra Bigay Committee para sampahan na reklamo o ipa-disqualify si senatorial candidate Camille Villar. Dahil yan sa umano'y vote buying sa isang event sa Imus, Cavite na diniluhan niya kung saan may namahagi umano ng pera. Sa isang pahayag, sinabi ni Villar na noon pa man ay wala siyang nilabag na batas. Nangyari rin daw ang event bago ang pagsisimula ng campaign period. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Masintabi po sa balitang ito sa Pulsa Video ang pag-torture sa ilang dayuhang nagtatrabaho sa isang scam hub sa Makati. 31 dayuhan ang nasagip ng salakayin ito ng mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan ang Mr. Exclusive ng News 5 na si Gary De Leon. Paulit-ulit na kinuryente. Meron ding kinorner at binugbog ng walang kalaban-laban. Ganyan ang kinahihinat na ng mga dayuhang hindi nakakakota sa isang scam hub sa Makati. Ang kanilang operasyon, patago at nagpapanggap itong opisina ng isang kilalang insurance company. Pero wala silang kawala sa mga tauhan ng Bureau of Immigration. Hands up! Hands up! Immigration! No cellphone! No cellphone! Hey you! Hands up! Hands up! What's that? What are you getting? Nagulantang ang mga dayuhan lalo't nahuli sila sa akto. Katanda po sila. Kita po sa kanilang mga screens. Sila po ay mga nahuli na nasa kanilang mga workstations and are being parang required to do scamming activities. Ang ilang nahuli, nakilala pa ng mga tauhan ng BI na dati na ring nasangkot sa parehong illegal na gawain. Hey! Why are you here? 31 dayuhan ang nasagip sa scam hub, karamihan mga Chinese. Kasalukuyan silang nasa kustodiya ng BI at posible silang ipa-deport. Inaalam na kung sino ang big boss sa naturang scam hub. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa ibang balita, gustong ipa-impeach ng Duterte Youth Party List si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng pagpaparesto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bigo ang grupo na may isampa reklamo ngayong araw. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Marian, bakit hindi natuloy ang filing ng impeachment complaint? Yes, Jiggy, nauwi nga sa wala yung plano sanang paghahain ng Duterte Youth Party List ng unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasalasan kasi yung House Secretary General yung dapat natatanggap nitong reklamo pero wala siya sa kanyang opisina. Bandang 3:00 ng hapon nang pumunta nga ang grupong Duterte Youth Party List sa opisina ng House Secretary General sa pangunguna ng chairman nito na si Ronald Cardema. Sinubukan nilang maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. 2 grounds for impeachment ang tinukoy sa reklamo, kabilang ang culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Matapos daw pahintulutan ni PBBM ang pag-aresto at pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, kaugnay ng kinaharap niyang kasong crimes against humanity sa madugong war on drugs. Giit ni Cardema, sana raw ay binigyan ng pagkakataon na litisin sa lokal na hukuman si Duterte. Hindi rin daw sapat na yung mga kalihim at general na nag-implement ng arrest warrant ang inireklamo sa ombudsman dahil malinaw na sumusunod lang daw sila sa kumpas ng Pangulo. Alinsunod sa protocol sa paghahain ng impeachment, mismong Secretary General dapat ng Kamara ang tatanggap sa reklamo para i-verify at saka i-refer ito sa opisina ng House Speaker. Yun nga lang, hindi pa formal na naisampa ni Cardema ang impeachment complaint dahil may strategic planning daw ang opisina ng SecGen mula May 6 hanggang May 8. Tayong mga buhay na Pilipino ang pinagbabasihan ng soberanya. Kaya nung sinurrender mo ang isang Pilipino
sa mga dayuhan. Nung araw na yon, March 11, sinurrender mo ang soberanya ng bansa. So yun ang culpable violation of the Constitution. Jiggy, dahil nga hindi natuloy kanina ay babalik yung kampo ni Cardema sa Martes sa susunod na linggo para nga formal na ihain itong impeachment complaint laban kay PBBM. Samantala, nilinaw din niya na hindi siya nakipag-usap kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa paghahain nila ng impeachment. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mark safe. Nakarating na sa India ang pambato nating si Krishna Gravides para sa Miss World 2025 pageant. Sa kanyang post, isinare ni Krishna ang snaps ng kanyang first meeting with her fellow candidates. Blooming si Krishna in her blue long dress. Sa isa pang post, looking fresh and glowing naman ang ating pambato, wearing a white tube dress. Sa kabila ng missile threat ng Pakistan sa India, hindi naman napigil ang excitement ng mga taga roon sa pagdating ng higit 100 kandidata ng 72nd Miss World Competition sa May 31. Staying true to her promise, isa ang Kapatid Network sa mga unang binisita ng newly crowned Miss Universe Philippines na si Atisa Manalo. At ang bagong reyna, always graceful despite her hectic schedule. Nasa frontline ng balita niyan, si MJ Marfori. Mula sa kanyang pambansang Manika Walk hanggang sa kanyang iconic intro. Maria Atisa Manalo, Philippines. At home sa TV5 si Miss Universe Philippines Atisa Manalo. No rest for the Queen. At strike while the iron is hot ang atake ng beauty queen / trooper. Kahit na madaling araw ang call time kanina para sa Good Morning Kapatid. At One Balita Pilipinas. Ready na ako, ready. Always ready. I'm now living the dream, so can't complain. Alam nyo ba na medyo down ang immune system ni Atisa during the finals ng Miss Universe Philippines? Pero hindi siya nagpatinag at tinodo pa rin niya ang performance hanggang sa masungkit ang corona. Napaus nga raw siya at kababalik pa lang ng kanyang boses. Pero soon, sasabak na raw siya sa training for D-Day o Miss Universe pageant na magaganap sa November sa Thailand. I'll start my training after I get to rest because I need to recharge. So I think after my media week, which is gonna happen in like 2-3 weeks, so mga June, I'll come back to training. Pero ano ito? Kakatapos pa lang ng coronation, hot topic na online ang unfollow issue nila ni former MUPH Queen Chelsea Manalo. Buti na lang daw, detached ang reyna nyo dahil di raw siya aware na trending siya online. Yung chismis, mahirap makinig sa chismis. You know, when things like that, to other people it means something, but to us, like we didn't even notice that it happened. Sa katunayan, after winning, na-corner na raw niya si Chelsea at natanong niya ng mga tip na pwedeng makatulong sa kanyang Miss Universe journey. Ayan, malinaw na ha? Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestadong isang Vietnamese na nagpapakilala umanong doktor at nagsasagawa ng beauty procedures kahit di lisensyado. Bagsak presyo raw kung ialok ang mga serbisyo ng sospek kaya marami ang pumapatos. Nasa Frontline balitang yan si Elaine Polencio. You're from the National Bureau of Investigation. Pinasok ng mga ahente ng NBI, Anti-Organized and Transnational Crime Division, ang klinik niyan sa Quezon City. Nadatnan sa loob ang lalaking Vietnamese na nagpapakilala umanong doktor at nagsasagawa ng beauty procedures kahit hindi lisensyado. Bago mahuli ay nag-alok ang peking doktor sa undercover agent ng NBI ng nose filler o pagpapatangos ng ilong sa halagang 35,000 pesos. Bukod dito, nagsasagawa rin daw ang suspect ng Botox procedures para mabawasan ang mga wrinkles o linyas sa muka.
nadiskubre ang ilang kagamitan ng sospek sa illegal na operasyon. Na-recover din ng mga gamot na hinihinalang mula Vietnam. Gumagawa sila ng mga minor surgeries dun sa mukha ng mga pasyente, which is dapat mga licensed doctors lang ang pwedeng gumawa nito. Ayon sa NBI, bagsak presyo kung mag-alok ang sospek online kaya maraming Pinoy ang naeengganyo. Nagbabalang mga otoridad sa publiko na maging mapanuri sa mga aesthetic clinic na nag-aalok ng murang serbisyo. Kasi walang proper assessment. Pagpunta mo doon, pwede ka nang i-perform nila kaagad yung surgery na gagawin sa'yo. Malaking tendency na may mga side effects ito sa'yo. Sinampahan na ang sospek ng reklamong illegal practice of medicine. Inaalam na rin ng NBI sa Bureau of Immigration kung lehitimo ang ipinakitang passport ng sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Fully booked na ang ilang biyahe ng bus sa PTEX. Nasa dami ng mga boboto sa mga probinsya ngayong Lunes. Live mula sa PTEX, nasa Frontline, ang balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, gaano ka karami ang mga pasahero dyan? Nako Julius, alam mo ba, blockbuster ang pila ngayon dito sa PTEX. At yung ganitong klaseng dami ng tao, yung kapareho ng mga nakikita natin tuwing Undas, Pasko at Semana Santa. Marami kasi sa mga kapatid natin yung uuwi sa probinsya para doon bumoto ngayong Bilang Pilipino 2025 sa Lunes. Pila na nga sa mga ticket counter, pila pa rin sa pagsakay ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sa dami ng tao, sa sahig na lang nakaupo ang ibang mga pasahero habang naghihintay na masasakyan. Ayon sa pamunuan ng PTEX, simula pa noong May 5, lumalampas na sa 150,000 ang bilang ng mga pasahero kada araw dahil sa mga kapatid nating uuwi sa probinsya para bumoto. Kapareho ito ng volume ng mga pasahero tuwing Undas, Pasko at Semana Santa. Mas marami po tayong walk-ins ngayon dahil siguro ngayon pa lang sila nakapag-decide na mumuwi na probinsya going to para sa elections. So yung before kasi sa Holy Week, mas marami tayong advance booking. Nakadagdag daw ang mga pasaherong dating nagpupunta sa mga terminal sa Pasay na kamakailan ay pinasara ng DOTR. Sa dami ng pasahero, fully book na ang maraming biyahe papuntang Bicol, partikular ang mga papuntang Daet, Naga, Albay at Sorsogon. Si Danica na galing Dubai at uuwi sa Naga, napilitang magdalawang sakay. Nakabili siya ng tiket pa Daet at doon na raw siya sasakay pa Naga. Needed lang talaga ng ticket, makauwi ngayon. Si Sunny naman, wais. Abril pa lang, nagpa-reserve na siya ng tiket para makauwi sa Surigao kung saan siya boboto. Kasi subo ko na dito, ang hirap talaga kumuha ng tiket. Pag araw na uwi ka, ang hirap. Ayon sa PTEX Management, may mga nakabantay ng kawani ng LTFRB para agad na makapagbigay ng special permits para sa mga karagdagang bus kung kakailanganin. Julius, para dun sa mga may balak bumiyahe, asahan na raw natin na bukas ay lalong mas maraming tao dito at inaasahan nga na umabot ng lumampas pa ng 200,000 ang bilang ng mga pasahero dito dahil bukas yung huling araw ng trabaho ngayong linggong ito at magpapatuloy daw yung ganitong dagsa ng mga pasahero dito hanggang sa araw ng linggo. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Nakuha na ng New York Knicks ang 2-0 lead sa Eastern Conference Semifinals kontra sa defending champions Boston Celtics. Dikit ang dulo ng laro at nakapagpasok lang ng 2 free throws si Jalen Bronson para makuha ng Knicks ang lamang. Hahabol pa sana ang Celtics pero napigilan sila ng crucial block mula kay Mikal Bridges. Halos buong laro nanguna ang Boston pero unti-unting humabol ang New York sa huling quarter. Final score, 91-90. Sa West, naitabla naman ng Oklahoma City Thunder ang conference semis laban sa Denver Nuggets. Tinambakan ng OKC ng 43 points ang Denver. First half pa lang ay nakabuo na ng malaking bentahe ang Thunder. Hindi na nila binitawan ang momentum papunta sa 149-106 victory. Huwag kayong aalis, may sports news pa tayo mamaya. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan
sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestadong dalawang hinihinalang Chinese spy sa Bulacan. Kinilala ang mga suspect na sina Xin Junteng at Feng Xiangzhao. Na-recover sa sinasakyan nilang SUV ang isang International Mobile Subscriber Identity o yung IMSI catcher at yung gamit umano sa pang-espiya. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga suspect. Isinailalim sila sa medical check-up at nakakulong ngayon sa CIDG Detention Cell. Mag-e-extend pa ng isang taon sa UST Golden Tigresses ang team captain nilang si Detdet Pepito at Jonah Perdido. Kinumpirma ito ni UST Institute of Physical Education and Athletics Director Father Rodel Cansancio. Nagpasalamat din siya kay Detdet at Jonah na piniling manatili sa UST kahit pwede na silang maglaro sa professional team. Susubukan ng UST na makakuha ng championship kasunod ng Final Four finish this season. Nalaglag sila sa semis matapos talunin ng De La Salle Lady Spikers. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Julia Coronel. Susunod, News 5 exclusive, lalaki kinuyog at sinaksak ng grupo ng mga kalalakihan. At hit series na ang mutya ng Section E, mapapanood na dito sa Kapatid Network. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dead on the spot ang isang lalaki matapos kuyugin at saksakin sa Angeles, Pampanga. Nasa Frontline balitang yan si Dave Abuel, exclusive. Sakay ng kolong-kolong ang dalawang lalaking yan na pinalilibutan ng grupo ng mga lalaki sa barangay Pulong Maragol sa Angeles City, Pampanga. Nang biglang bumaba at tumakbo ang lalaking nakasakay. Habang na-corner naman ang driver ng kolong-kolong, dito na siya pinagtulungang bugbugin ng grupo hanggang sa tuluyan na itong humandusay sa kalsada. Dead on the spot ang 43 anyos na lalaki na kinilalang si Ruben Crisostomo Soson. Hindi na nakita sa video pero sinaksak pala ng mga sospek ang biktima. Bago ang insidente, nagkainitan na ang grupo at ang biktima. Nagtanong si victim doon sa mga suspects kung meron ba silang shabu. Nagulat sila, hindi nila kilala si victim, lasing, hanggang sa sinuntok siya ng isa sa mga suspects. Agad na inaresto ng mga pulis ang dalawa sa mga sospek, pero depensa nila, hindi nila alam na nasaksak ang biktima. Yung pagsunggab ko naman po lang sa kanya, purpose ko lang po, hinawaan ko lang po yung itak niya dito sa tagiliran. Paghawak ko po, hanggang naghilaan po kami, kaya doon po dumating yung mga iba na tumulong po. Paliwanag naman ng kaanak na kasama ng biktima, may itak sa kanilang kolong-kolong dahil gamit nila ito sa trabaho. Wala man kaming nasaktan doon. Makikita naman sa CCTV sir, wala mang talaga hawak. Di man kami doon. Ayon naman sa kinakasama ng biktima, nawawala rin daw ang bag nito na naglalaman ng 30,000 pesos. Mensahe niya sa mga sospek, sana magpakita sila or sumuko na lang sila. Kasi sobrang sakit na yun ang ginawa nila. Hindi naman po yun hayop para pagtulungan nila, pwede naman nila magtawag na lang sila ng parang. Maharap ang mga sospek sa rekamong murder habang patuloy ang pagtugis sa iba pang kasamahan nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Susunod ang mutya ng Section E, mapapanood na sa TV5. Tuloy-tuloy pa makalubalang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Exciting news! Mapapanood na dito sa TV5 ang hit drama series na Ang Mutya ng Section E. Ang isa sa mga bida niyan na si Robin Angeles may pa-teaser pa. Alamin yan sa report ni MJ Marfori.
Ooh, cutie! In his main character era na talaga si Robin Angeles matapos sa matagumpay niyang pagganap bilang si Yuri sa mega hit series na Ang Mutya ng Section E. Dahil ngayon, literal na bida na siya sa solo project na Seducing Drake Palma na isa ring Wattpad adaptation. Pero ano ito? Ashbin no more? Meron po silang abangan sa amin dalawa ni Ashton. And gusto ko po kasi maging aktor na parang open po ako sa kahit ano. Soon daw ay magsisimula na rin ang production ng Season 2 ng Ang Mutya ng Section E na The Dark Side. Medyo literal daw yan dahil magiging red flag Yuri na raw siya sa bagong yugto. Kontrabida na po si Yuri. Kinakabahan po kung paano ko gagawin yun pero super excited. Pero bago tayo ma-excite ng bongga sa Season 2, pakikiligin ulit tayo ng Season 1 dahil Ang Mutya ng Section E is coming to free TV. Saan pa syempre? Edi sa TV5. Abangan! Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Mula rito sa Vatican City, kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.